Mga kaparmer, mini-meeting natin yung ating ating mga tauhan. Ayan, si Arnel nagbalik loob sa farm natin. So matagal na itong umalis dito, hindi na naman siguro nagustuhan doon sa kabila. Ang problema pa, yung isang buwan hindi binigay na attorney. Yan nga yung attorney, pakulong natin yan, Arnel. Ayan si Arnel, dati kong tauhan. Ito ang pumalit kay kay Kiloy, saka kay ayan, small but terrible, si Tonton. At ito naman yung kanilang inaasahan ko na team leader, si John. Ayan, ito naman hindi nagpaalam nitong nakaraang pinacheck up daw yung asawa. Nang umalis akong Huwebes, Biyernes umalis din, naunawaan ko naman, pinacheck up yung asawa dahil buntis. Ayun, tama-tama, iniwanan niya yung asawa doon kasi malaki na tiyan. Baka naman kako pag nandyan birahin ng birahin, ikawawa naman buntis. Ay nako, magmamaryan ka na lang muna, Marian Palad. Mario Palad. Sila po yung assignment nila itong buong burol na ito. Bulubundukin ito Ang ganda nito pag nalinis to. Dahil puro tanim na ito. Ngayon plano natin ito, mayroong bakante dito Hanggang doon. Hanggang doon sa may nyugan pa yan doon sa taas. May kambingan ko dati. Nagkambingan ako dyan 1 hektarya. May mga nyug na dyan. So gusto ko mayari nila to within 10 araw siguro madadali nila ito 4 sila. Hindi kakayanin ng grass cutter to. Makapal, saka may mga puno na nasumisibol So plano natin kasoy. Dagdagan natin yung kasoy pa rito. Siguro mga 1,000 na kasoy kasya ulit dito. Hanggang doon sa taas na yun, titingnan natin. Itatagop nyo yan doon sa may tinabasan nyo doon, John, sa may ang ganda nitong tingnan pagka nalinis ito. So yan. Ito po mga katutubo na ito, sila na po yung bagamat yung iba nga hindi nakakatsaga, parang palit-palit lang sila. Kaya itong 4 sabi ko sa kanila magtsaga. Baka sakaling pagka marami na tayong ani rito, makatsaga sila, ay tataas din ang sahod nila Hindi tayo pwede gumayad sa mga company na nasa maximum sila. So ito kasi nagsimula tayo sa payak na simula. May plano tayo na sana nga dumami pa itong tauhan natin na ganito, mga katutubo, at ma-will train sila sa yung productive. Marami kasi dito sa mga ito walang tsaga. Kasabihan nga pagka meron na silang pundo,
magpapahinga ang mga ito. So pagka wala na, doon kikilos uli. Mahirap yung ganun. Na sana habang meron ay trabaho uli para pag naubos yung ano, meron na uling ayun, ganun. Nasukalan tayo ng matindi rito. Ito yung area na ano, bagamat almost developed na ito, napabayaan tong area na ito kasi unang-una nasabay pa sa atin yung plantar sir. So over capacity po yung ano yung alam ko yun yung trabaho. Kulang yung manpower. So meron talagang nasa sakripisyo na area na hindi talaga na kaya itong ginagawa ko, lalo na dito sa YouTube channel ko, kung ito'y magmaterials at magkaroon ng biyaya rito, para na rin pong makakatulong kayo mga kaparmer. Suportahan nyo itong ating ginagawa, samahan nyo ako, at yung maging pakinabang dito mapupunta dito sa mga batang ito na nagsisimula na magpamilya. Mabigyan natin sila ng trabaho para makasurvive din sila. At siguro pagka in the long run magtagumpay itong ating farm, madagdagan pa itong mga ito. Oo, kasi sila yung napag-iiwanan ng ano, ng gobyerno natin. Bihira yung sa kanila nagtatrabaho kasi unang-una itong mga ito hindi nakapag-aaral. Ayan, katulad nitong si Jun, hindi yan nakapag-aaral, kawawa. Pero yung si Tonton, grade ano yata yan? Grade 10. Kahit pa paano, nakapag ano yan, marunong. Ikaw Arnel, nakapag-aral ka ba? Hindi rin. So itong dalawa lang. Kaya pagka nagpabilang ako ng mga halaman, pagka naghakot, itong dalawa yung naka-assign sa pagbibilang. Itong si Ronron. May mga pinya tayo dyan, Ronron, di ba? Huwag lang yung sagarin masyado, basta bawasan lang sila. Kawawa yung mga pinya. So assignment sa kanila to, itong sunod na mga araw, kasi umuulan pa, magpahabol tayo dito ng ano, kasi dito, yung lugar na yan, nalang nakatanim dyan, saging lang yan, saka nyog. Hanggang doon sa dulo. Mag-alternate tayo ng kasoy dito. At yung kape, yan, pwede rin dyan sa mga ilalim ng mga nyogan na yan. Kailangan lang muna malinis. Ngayon, doon sa yung binisita natin nung nakaraan, yung natamnan na natin ng kasoy, okay na yon. Nga lang, within a month, kailangan mapalinis uli yun. Tapos doon sa kubo ni Tonton ay katatanim ng kasoy doon, saka yung dwarf na nyog ipapasaglit ko. Ito yung binili natin na gasolina at yung langis para sa grass cutter, hindi muna nagamit. Kinauna ko muna sa kanila to, hindi kaya ito ng grass cutter katulad yan, may mga puno. So ganun ka risky yung farming mga kaparmer. Dati kasi nagpapa-scrapping ako tulad nung kamote, kalabasa, mais. So nakita ko paulit-ulit lang Minsan may pagkalugi rin.
So mas okay tong naisip ko na ano, yung puro puno na lang. Number 1 na yung nyog. Pagkukuhanan ng mga nyog, buko. Tapos yan, kasoy, avocado. So mas nakakatulong pa siya sa environment natin na yan, epektado na nga tayo ng climate change So kaya doon sa mga nagpa-farming, pasiglahin natin sa pamamagitan ng mga puno, mga fruit trees tulad ng rambutan, kasoy, lansones, at yung iba pa na mga tulad ng avocado, pati yung kape pwede. So ganyan ngayon yung estilo ko dito. Bagamat medyo matagal dahil oras na namunga na yung mga puno na yan, tuloy-tuloy na yan. At ang nyog kasi pagka lumaki na yan ganyan, tumaas na, hindi na yan kayang taluhin ng mga damo. Kahit madalang na lang sila malinisan, survive na yan. Katulad yan yan nagbunga na ayan lalo na nalinisan siya ngayon. So yun mga kaparmer, yung update natin ngayon dito sa farm. At tuloy-tuloy ito. Napakaganda nitong tingnan pagka napalinis itong buo. At maalis nga yung mga ipil-ipil na yan na lumaki ulit dyan. Dahil kumpleto po sa tanim ito. Yan, katulad ng mga mangga na yan ano yun Millennium Mango yan. Saka yung Golden Queen. Malalaki na mangga na matatamis. So kawawa sila nababalutan ng makikita po niyo yung kabuuan nito pagka nitong darating na kalahati ng buwan nito, mga pitsa 15. Ito yung dito sila magpipenetrate. Okay mga kaparmer, maraming salamat sa ating lahat. At dito naman sa vlog ko dito sa Facebook, sana suportahan din ninyo. At isa na kayo sa nakakatulong din sa ginagawa natin dito na estilo ng farming. Kaya nga dalawa yung aking pinag-uploadan ng mga videos. So malaking tulong para sa ginagawa natin ito. Maraming salamat po sa atin at God bless po sa ating lahat.